Pinagluluksa ngayon ng Amerika pagkamatay ng influencer at commentator na si Charlie Kirks na binaril habang nagtatalumpati sa isang university event. Samantala, kayusan naman sa Nepal, patuloy na sinusubukang ibalik ng Army Force. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Patay sa pamamaril ang isang commentator na kilalang taga-suporta ni US President Donald Trump. Nangyari ang pamamaslang kay Charlie Kirk habang nagtatalumpati sa Utah Valley University. Isa sa mga tinitignang anggulo sa krimen ang posibleng political assassination. Bagamat una lang iniulat ng FBI na may isa na silang hawak na person of interest, pinakawalan din umano nila ito dahil sa kakulangan ng koneksyon nito sa insidente. Sa ngayon, naka-half-mast na ang US flag sa ilang federal offices kabilang ang White House. Sa pahayag ni US President Trump, binigyan diin nito ang malaking kontribusyon ng legasiya ni Kirk sa Amerika. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. An assassin tried to silence him with a bullet, but he failed because together we will ensure that his voice, his message, and his legacy will live on for countless generations to come. Today, because of this heinous act, Charlie's voice has become bigger and grander than ever before, and it's not even close. Tiniyak din ni Trump ang mas pinahigpit pang kampanya kontra kriminalidad sa Amerika. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. Samantala sa Nepal, sinusubukan pa rin ng Army Force na ibalik ang kaayusan sa Kathmandu, kasunod ng pagsunog ng mga kabataan sa ilang parliamentary building doon. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa maayos na pakikipagdialogo para ayusin ang issue. Matatandaan na bukod sa ipinatupad na social media ban, isa rin sa lubos na ikinagagalit ng mga Gen Z ang umano'y hindi maawat na korupsyon sa Nepal. Bukod sa mga tiwaling politiko, hindi na rin nakaligtas sa pambabatikos ang mga Nepo kids. Batay sa datos, halos 20 tao na ang nasawi sa kaguluhan doon. Sa Hong Kong, kakaibang pa-contest ang naisipan para hikayatin ng publiko na pahalagahan at protektahan ang mga ibon. Sa halip kasi ng mga ibon, mga tao ang nagpaligsahan sa paghuni habang nakasuot ng costume. Ito ang kauna-unahang bird call contest doon. Mababatid na nanganganib na maubos ang yellow-crested cockatoo, kung saan tinatayang 10% ng populasyon nito ay makikita sa Hong Kong. Nasa higit 100 ang mga sumali sa naturang palaro. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.